Mga kapuso, may mga lugar nang nasa ilalim ng wind signal dahil sa bagyong Salome. Ang mga lugar na uulanin at ang paliwanag kung bakit pababa ang kilos ng bagyo. Iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Kumpara nga sa mga nakaraang bagyo, medyo iba ang galaw nitong bagyong Salome. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Salome, 215 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso niya nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa latest track na inilabas ng Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay maglandfall po ito o kung hindi man direktang tumama ay dadaan po malapit dito sa bahagi ng Batanes. Pagsapit po ng umaga, may tsansang dumaan din yan dito sa may Babuyan Islands at sa bahagi naman ng Ilocos Norte pagdating po ng hapon. Sabi ng Pag-asa, may ilang senaryo rin na posibleng mangyari. Maaari po na manatili ang bagyo bilang tropical depression pero may tsansa ring humina bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Pero mga kapuso, hindi din inaalis yung tsansa na bahagya po itong lumakas at maging tropical storm. So kung alin man po dyan na mangyari, humina man o lumakas itong bagyong Salome, sa Biyernes naman ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Paliwanag po ng Pag-asa, pababa ang pagkilos itong bagyong Salome dahil po dun sa high pressure area na nasa mainland China. Sumula po dito sa high pressure area ay may malamig at tuyong hangin na tumutulak pababa dito sa bagyong Salome papunta dito sa Pilipinas. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 dyan po sa Batanes, western portion ng Babuyan Islands at pati na rin sa northwestern portion ng Ilocos Norte. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan yung pabugso-bugsong hangin na may kasama mga pag-ulan at magiging maalon din kaya delikado pong pumalaot o maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Bukod sa epekto ng bagyong Salome, makakaapekto rin po sa ating bansa yung Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Yan po yung salubungan ng hangin mula po sa Northern and Southern Hemisphere at ito naman pong easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na galing naman dito sa Pacific Ocean. So yung mga weather systems sa ito, magdudulot po yan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may malalakas sa pag-ulan na mararanasan dito sa Batanes. Posible rin po na ulanin itong bahagi ng Palawan. Magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng hapon kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din na mararanasan dito po yan sa Ilocos Region, ganun din sa may Cordillera, Cagayan Valley, pati na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon at iba pang probinsya dito sa Southern Luzon at pati na rin sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan o thunderstorms bukas. May chance ring ulanin ng ilang bahagi ng Negros Island Region, Guimaras, pati na rin po ang Central Visayas, Sulu Archipelago at pati na rin ang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Bandang hapon, halos buong Visayas at halos buong Mindanao na po ang posibleng ulanin. May mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Negros Island Region, Cebu, Bohol, pati na rin dito sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at pati na rin sa Cotabato. Kaya doble ingat, maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.